Dito naman sa may area na to, actually sabi nyo naging crowded yung area. Pinaklas na naman ang ating pagdanan. Naghahanap din kami ng ng pwedeng wifi, variegated African talisay. Finalizing na lang sila dito and nilinis na yung mismong glass. By the way guys, naghahanap pala kami guys ng pot na po pwede dito. Hi guys, good morning! So ayan, today is another house update! So ayan guys, currently nandito na ako sa my site. And actually upon checking, ang dami na namang mga nagawa nilang bago. Ang tanong, kailan matatapos to? So ayan guys, anyway, and maraming salamat again sa lahat ng mga sumusuporta po sa aming mga video, sa aming daily vlog dito sa house update. Ayan, ginawa na talagang teleserye at episode itong pag-house update. So talaga nga namang aaraw-arawin na namin to guys para at least matapos na talaga nila yung mismong bahay, and at the same time ma-update din kayo sa mga kaganapan dito. Actually, sa isang buwan namin na parang dire-diretsong nagbe-video, kasi nung chinek ko guys yung namin, yung mga ina-upload, parang nakaka 1 month na tayo since nag-daily upload. Nakakamiss lang kasi dati yung sa House of Blessings, talagang wala rin tayong palya sa pag-video, and nakakapag-live pa nga tayo doon. Actually, gusto sana namin mag-live habang nandito after work ng mga nagwo-work dito, kaso unfortunately mahina kasi ang data dito sa area, and naghahanap din kami ng ng pwedeng wifi na ikabit dito, kasi nga may mga ilalagay na APs sa sa loob ng bahay. APs guys, hindi yung ipis. So ayun, kumbaga parang buong bahay kahit nasang ka man is kayang ma-reach nung pinaka wifi, kasi 'di ba minsan ang naging problem namin sa House of Blessings, yung mismo modem niya na nandun sa may second floor, kumbaga ginitnaan ng rooftop at saka yung first floor. So minsan sa baba hindi na gumagana. So we decided na ipa-AP siya yung buong bahay, and thank you so much kay Techie David IT Solutions. Ayan, congratulations po and happy 6th year anniversary sa inyo. Woo! Dahil sila ang kapartner namin when in terms of the securities, mga CCTV na ganyan. So anyway, ayan, without further ado, tara na at magbigay ng mga quick update dito sa ating pinapagawang dream house. And actually guys, ang dami nag-comment din nung in-upload namin yung variegated African talisay. Mura namin siya nakuha, so hindi siya yung sobrang mahal, kasi yung unang inana namin napuntahan along the highway lang ng Silang, and bungad siya. So sabi ko, sige nga, pasukin natin yung buong Silang. So nakarating kami ng Pulong Bulo ba yun? So parang ganun, something ganun. Basta loob-looban siya guys, and ang dami talaga na nagtitinda pa ng ganyan. And at the same time, hindi lang pala yun yung mga nagbebenta ng mga variegated plants. Meron din silang mga binibentang iba pang mga halaman and yung mga pang borders na ilalagay. Kasi dito guys, sa nagla-landscape, walang mga borders pang ilalagay. Borders, ibig sabihin yung mga bato-bato na pwedeng ilagay dyan. So, doon kami siguro bibili pag medyo nakaluwag-luwag na ulit. So, ayun, looban kami guys, nakabili, and check na mas mura siya kahit papaano. So, ayun, try nyo lang din guys kung naghanap kayo ng mga African talisay, mura doon sa bandang loob ng Silang. Kaya naman, tara na at magbigay ng update, and hopefully may makita tayong mga ibang ganap dito sa bahay. Let's go! So yun guys, ito yung yung variegated African talisay. So pag mag-check kayo guys, tignan nyo yung mga halaman, and then especially kung grafted ba siya. Grafted ibig sabihin parang kinat siya tas dinugtong lang. So yung iba kasi guys grafted, and hindi mo mahahalata talaga pag hindi mo tinignan ng closer look. So ito, swerte kami sa nakuha namin na ito dahil hindi siya talaga grafted, and mapapansin mo kung original or peke. Kasi dun sa pinagbilan namin guys, sinabi meron daw pekeng ganyan. Kumbaga hindi mo mahalata kung siya, kung grafted or
hindi. So, luckily nakakuha kami ng maayos din na seller nitong variegated African talisay, and makikita mo din talaga na totoo or tunay siya kasi may peke nga daw. And dun pa lang sa may tindig ng halaman, makikita mo kung hindi siya na-grafted or hindi siya nalagyan ng stem. Kumbaga guys, mapapansin mo ay hindi layo-layo yung mga ano niya, yung mga branch niyang kanon. Kasi yung iba guys, kunwari ito, andito yung isa, tapos nandito na yung pangalawa niya. Kumbaga ang layo ng ano nila, ng mga agwat. Ibig sabihin daw nun, it's either number one, grafted siya, or hindi pa siya totally talaga malaki. Pero ito kasi guys, tinitignan ko yung taba ng mismong nung stem. Kaya nagustuhan namin itong kunin na ito. Kasi nga, mataba na siya, healthy na siya. And, mayroon pa siyang siklong dito, oh. Yung pabunga. Yan, oh. Diba? So, ayan. Ang ganda niya. Perfect to guys na na itanim doon sa may ating junior gate. And huwag kayong mag-alala guys kasi ipapatid naman namin yan. Kasi ang dami pa rin nagko-comment na huwag niyo siyang itatanim mismo sa may lupa kasi nga daw baka masira yung pundasyon ng bahay. So hindi talaga namin siya guys ilalagay sa may lupa. Wow! Good morning kuya. Anong mo? Menu mo? Kansinig nilaga Wow! Wow! Sana all. Sana all. So ayan, ang kanilang menu for today ay nilaga and sarsyado sa gabi. Ano na kuya? Tapos na? Unting kembot na lang. Baka isang taong kembot pa yun. Diyan na lang kita. O nga, dahil lang kita. Pag nakaluwas kami ng Manila. Pagluwas ng Manila. Hindi pa nga kayo tapos ayan pang ayusin pa nga yung tulo. Ano nangyari dyan ba tumulo kuya? Wala pang flashing. Kaya pala. So ayan, kaya pala guys. Wala pang Kaya pala may tulo kasi wala pang flashing sa may taas. So hindi talaga ito ang real score. Hindi, walang problema dito kasi kahit sabihin mong anggihan siya ng tubig, hindi talaga yan magkaka-accumulate ng ganito. So, ang problem ay walang flashing sa taas pa. So, ayan, sayang. Sayang naman siya, Nagmarka agad ng ganyan. And then, ito din. So, yan yung mga nakakapanghinayang dito. Tapos na siyang ilagyan ng ganito. Pero, uulitin ulit kasi dahil sa ganyang mga scenario. Guys, dito naman tayo sa ating harap. So, actually, sa last video ni Mo or sa last 2 videos ni Mo, may nagtatanong kasi bakit parang open yung space na to. And the rest ay naka-gated talaga. So, dito guys, may ikakabit dito. So, abangan nyo yan dahil maganda yung ikakabit dito sa may part na to. And magre-reflect talaga yung mga halaman na matataas na kinabit dito. So, hindi ko alam guys kasi kung anong halaman tong kinabit nila Ito. So, comment down below guys kung anong tawag sa halaman na to. Ayan. I think pare-parehas itong mga to So, kumbaga ito naka-trim na. Depende sa niya, yung sa shape niyang pa ganun. Kasi nga, sabi namin guys, nung nagpa-planning pa lang sa landscaping, dapat ito yung pwedeng paglagyan pagka may Christmas or pag Christmas season na. So, pwede siyang lagyan ng mga ng mga ilaw-ilaw dyan. And kumbaga parang siya, Christmas tree yung magiging dating niya dito sa may harap. And yan kasi yung mismong parang focal point pagka nasa labas ka. So, yan. Tataas pa yan and proper lang, trimming, and then dapat kailangan maayos yung pagkaka-maintenance sa may harap. Kasi nga, pagka hindi siya nakat ng maayos ay magsasabog-sabog ang kanyang mga halaman. So, I don't know guys kung pare-parehas lang ba yan sila ng ganito. Ayan. At saka yung ganito. So, comment down below kung pare-parehas lang yan guys. Yung mga halaman. Kasi ito, I'm not sure kung anong halaman to And, ayan. Plano namin guys is maglagay pa ng mga pebbles dito sa may harap. And then, yung borders. Kasi nga, para hindi siya maging plain lalo. Ito rin, hindi ko rin alam yung halaman na to guys. Pero ang cute niya
Parang ginawa lang niyang pang pang cover up dyan. Pero nagbubulaklak siya ng ganito. Oh. Wow, may possible na tayo. Kulay violet ata yung na yan. Yung halaman na yan. Ang ganda lang nito guys oh. Ito oh. Yun. So para siyang naging talaga, accent dito sa may sa may mga poste ng gate. So sa mga nagtatanong po, choco brown ang kulay ng ganitong ating mga poste. Choco brown siya. And then meron siyang mga ganyan-ganyan na na design. So parang planks ata yan eh. Same doon sa ating taas. And dito guys, ayan, nakausap ko na si architect kasi nga ang tagal ko na tong nire-raise na concern. And worry ko lang is baka pag umulan, since wala nga siyang alulod. And may nabasa din ako sa comment section guys na okay lang naman na walang mga alulod yung ganyan kasi meron din talagang intended na wala talagang alulod. Pero I think depende siguro din sa slope, 'di ba? Ng mismong canopy kasi I think ito hindi siya ganun talaga kababa unless medyo nakaganon siya. Pero kasi ang treatment na gagawin nila dyan ay lalagyan daw nila ng parang patong pa doon sa may taas niya para at least yung tubig talaga pabagsak. So sabi ko nung nire-review ko yung mga video na sinasabi ko dito para sa canopy, still kahit nakataas yung yung pinaka flooring doon sa may taas ng canopy, yung tubig pa rin, 'di ba? Ang iniisip ko. Kumbaga guys, 'di ba dito ang bagsak ng tubig. So syempre dadalo 'yan sa ganun. I mean, ito kasi medyo ilalim itong bakal na to. So kumbaga yung tubig diyan iikot pa ganun and then dadaan diyan sa may kisame ng canopy. So sabi ko, baka pwede natin siyang lagyan ng something dito sa may baba. Ewan ko. Pero ang sinabi ng architect parang meron siyang ilalagay dyan na aluminum na something para at least hindi gumapang yung tubig papunta sa area na iyon. Kasi nga naman, wala kasi siyang grove dito sa may baba. Kasi nga ang ina-achieve ay ang false I-beam na atake. So, ayun, tignan natin kung anong transformation ang gagawin nila. Pero even dun guys, sa may taas, actually wala rin siyang grove. So, i-raise ko din yung concern yan. Kasi nga baka ang tubig ay pumunta lang dun sa may kisame. So, tignan natin kung anong treatment yung gagawin nila dyan sa sa ating canopy. Kasi right now, ongoing yung pag-check nila dun sa may hagdan. Kasi nga, pinabago namin. So, the original plan was yung i-embed yung mga glass per steps. And ang inisip kasi namin doon ay baka hindi malinis yung pagkakakat and at the same time hindi matapalan ng maayos yung yung mismong pagkakatingan ng steps. So nakakapanghinayang and at the same time baka hindi kasi siya ma-sealed ng maayos. Kaya sige, ngayon we are fully decided na ipakat na lang per steps para at least mas matibay siya and ang pinapasure ko lang is yung malinis yung pagkakakat niya. Kasi kung napansin niyo yung last video ay talagang parang parang yung pagkakakat nila ay hindi ko alam kung sinong nag-cut nun. 'Di ba? So at saka pinapili kasi kami kung gagamit ba ng clip doon sa may hagdan. So, sinabi ko yes, gumamit ng clip. Pero hindi namin anticipated na magkakat pa rin sila. So, yun ang hindi sa amin nasabi na yung mga yung mga possible na mangyayari just in case nagagamit ng clip. So, ayun, at least nagkaroon ng malinaw na discussion with architect na kahit maggamit ng clip ay kailangan pa rin nilang mag-cut, which is hindi talaga sa amin na-inform yun. Ang alam lang namin ay gamit ng clip and that's it. Kasi nga ayaw namin ipakat yung mga planks. Kasi nga concern namin yung magiging malinis yung pagkaka-cut niya. So, ayun, mamaya ipapacheck ko sa inyo or papakita ko sa inyo kung ano yung kaganapan dun sa hagdanan. Let's go. Kaya dito sa side na to guys ay malinis na yung area and pati sa kabila. Kasi bukas mag-start na sila ng landscaping dito sa part na to. So, fina-finalize na lang guys yung
mga pintura. Saan? Dito lang. Pero sinama na. O para ano, isahan na lang. So, ito ay nalagyan na rin guys ng emulsion. Kaya medyo nabuhay na kung napapansin nyo dun sa taas. Medyo light siya. Dito, medyo nag-darken na siya. So, gumanda na yung itsura ng ating mga blocks na ito. So, bukas, meron na yan dito. Kaya abangan nyo yan sa susunod nating vlog dahil dito na sila maglalagay ng landscaping. So, finalizing na lang sila dito and nilinis na yung mismong glass natin. Pero sana hindi kalimutan ang pagsisilant dahil tabangi. Kung hindi nasilant itong mga to, baka may stress tayo sa loob. I think hindi pa nasisilant oh. Hindi pa nga. Tapos maglalagay na ng halaman. Baka nahilo tayo. Kuya, bukas ang gawin mo na lang. Kasi nandito rin yung nagaglas Pasilant nyo muna ha. Oo. Para all is good. All is good. So ayun guys, as expected, ito na ang nangyayari. Binaklas na naman ang ating hagdanan. So dito guys ay na-retain yung mismong glass. Pero pagdating dito ay tinanggal na naman. So tinanggal na naman siya dito guys kasi nga ayaw namin yung ganyan. O tignan nyo. Yung nangyaring pagbabaklas. Paghiwa. Hindi kasi siya pare-pareho. Ito din no. Yan, diba? Parang pinilit lang yung yung pagkakakat nila no? So hindi ko alam guys kung kanino ang miscommunication dyan. Kung sa talaga sa nagawa ng glass or sa mismong contractor or sa may architect. Kasi magkaiba sila guys para nakasubcon yung nagawa ng glass and sayang, sabi kong ganun, sayang, ang laking sayang ng glass na yan, especially naka-tempered pa yan. And hindi ko alam kung anong gagawin, pero kasi ang sabi ko kay architect, sige kung ikakat nyo yan, dapat lahat makat. I mean, lahat ng steps from the first floor going sa second floor is cutted talaga siya ng maayos. So, sabi daw gagamitan ng circular at saka yung isa na ginagamit nila. And make sure lang na yung mismong cutting niya ay matatapalan ng maayos. So, yun yung pinaka-final na decision namin. Ipapakat na namin siya per steps. Pero make sure lang na lahat ng steps ay nakalubog yung mismong glass. Kasi pangit nga naman, baka yung iilan lang yung glass yung nakalubog and then yung iba ay nagsiangatan na. So, magmumukha naman siyang unfinished yung magiging dating niya, 'di ba? So, ayun, ang lakas ng hangin dito guys sa labas Ayan, ang lakas ng hangin. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys na dito sa may area na to, kaya pinatempered namin itong area na to kasi ang lakas ng hangin dito sa part na to Kaya naman, pag di siya naka-tempered, delikado. 'Di ba? Kasi may ibang si tempered May ibang feature siya. Kumbaga, pag once na nabasag, para lang siyang yung sa sa may sasakyan na butil-butil lang. Pero pagka normal glass kasi ang nakalagay dyan ay delikado. Kumbaga pag nabasag yan, buo-buo. So, kaya yun guys, ang current standing dito, kaya imbes na mapabilis, ay madadagdagan na naman. Pero sabi ko, kung kayang masalba yung tempered glass, okay gawin. Pero make sure nga lang na nakalubog yung mga glass na yan. Pero kasi na-layout kumbaga kayo, anong thoughts nyo doon? Kasi kumbaga yung papuntang second floor, na-layout yung mga steps niya. Kumbaga nadagdagan siya ng one step pero hindi nagbago yung I-beam niya. Kaya guys, comment down below kung anong thoughts niyo doon na dapat yung glass papalitan, 'di ba? Kumbaga kasi guys, yung first layout nila nasukatan na yung glass. Kumbaga nagawa na, nasukatan na, nandito na siya on site, na tempered na siya. And then after, siguro sabihin na natin after a week, kasi nung chinek namin yung oro plata mata, hindi na siya tumutugma ng oro. So sabi ko, i-relayout nyo. Kasi sabi ko, oro-oro dapat yung mangyayari na yan. So,
nire-layout after a week. Pero nasukatan na siya, nagawa na yung tempered, and nandito na rin on-site. So, hindi ko alam kung paano yung logic nun kasi nga, nabago yung steps and then dapat mababago yung glass. 'Di ba? Kasi kung ipipilit na naman na yung same glass ang gagamitin from the old layout, ganun pa rin mangyayari, 'di ba? So, ewan ko kasi sabi ni architect possible pa rin daw. So, kayo guys, comment down below kung anong nyo doon, thoughts nyo doon. Kasi kahit ako guys, hindi ko siya hindi ko siya ma-articulate or hindi ko siya subok akalain na yun pa rin ang dapat gamitin. 'Di ba? Kumbaga sa math guys, nabago na yung numbers. Syempre, hindi pa rin yun yung magiging same answer. Naintindihan nyo ba? So parang ganun, kumbaga na iba yung layout na pero yun pa rin ang gagamitin na glass. So, sana naintindihan nyo ako sa thoughts na yun guys. Kasi kung ako, dapat baguhin yung glass. Unless anticipated nila yung mga changes na mangyayari. So, hindi ko alam kung sinong nagsasabi ng totoo or hindi. Ayan na po, nagtuturuan na sila. So, kaya comment down below guys kung anong thoughts nyo doon. Kailangan din babaguhin yung glass talaga? Or i-retain siya. Di ba? So ayan guys, dito naman sa bandang labas dumating na rin pala yung mga iba nating pang landscape. So ito ay parang ilalagay sa pathway natin doon sa ating landscaping. And napansin ko guys, lumuguning ating mga halaman dito. Di ba? It only means malusog yung mga soil na nila na ginamit dito. So ayun kasi ang bunga ng mga ng mga bulaklak dito. Ito ata yung forgot me not. Forgot me not. And ito ang ganda ng mga bato na ilalagay nila. Kasi yan yung mga ilalagay nila doon sa mga paglalakaran. Ang bibigat niya kada isa. 'Di ba? So ang dami niyan, mayroon pa sa may loob kasi buong bahay palibot lalagyan ng ganyan. Ito, ano kayang halaman to? Para siyang lemongrass, no? Hindi ba to lemongrass, guys? Comment down below kung anong halaman din to. So yun guys, so far andito na sila sa outer facade natin. So, finish na lang nila itong area na to. Kasi nga bukas maglalagay na sila ng landscape dyan. Dito, I don't know kung bakit hindi pa nila ginagalaw pa rin. Pero kasi magliliha pa daw sila kaya hindi pa nila pinipinturahan itong mga chocolate brown. Ito hindi ko rin sure bakit hindi pa rin napipinturahan yung part na iyan. Pero kasi dito, nililinis na nila. Kumbaga yung sa labas na facade, okay na almost yung ating outer facade na pintura. So, ayun, ang ganda na niya. Ang ganda niya na. So, maglalagay na lang kami dito siguro ng mga borders guys na mga bato-bato. And then ilaw. Kasi sa gabi, ito lang yung umiilaw pati yung dun sa kabila. So, siguro maglalagay kami yung nasa Shopee na tinutusok lang na ganyan. Para solar. And at the same time, tipid din, di ba? Kasi nga solar siya. Sa umaga, nagcha-charge ng battery. And then sa gabi ay naka-open siya. Pero doon kasi sa House of Blessing, tinry din namin yun. Hindi siya tumatagal kasi nga 'di ba kalaunan nababasa, umuulan. Hindi rin siya nare-recharge or na-charge. Kaya tignan natin kung anong gagawin nila kasi sabi ko that kailangan nakaabang yung ilaw para nakaano na lang siya on and off. Diva! And dito rin guys sa ating pool area, dito sa lanay area na to. Comment down below nga guys kung anong magandang ilagay dito. Kasi sabi nila, wag na daw lagyan ng halaman dito sa part na to. Kumbaga parang endpoint na talaga, end to end na lang sila. Lagyan na lang daw nung parang pang sunbathing na na upuan. Yung kagaya sa Boracay na parang nakahigang pa ganon. And then dito yung ating outdoor na upuan at saka yung lamesa. So, comment down below guys kung anong magandang ilagay dyan. Kasi wala pa kami actually plano dito sa may area na to kung anong possible na gawin dyan. Pero maganda siya yung alam mo pagka tambay-tambay ka dyan. Kaso nga lang pag umulan
basa ka talaga dyan. And guys, dito naman sa may area na to, actually, sabi nyo naging crowded yung area. Actually, maganda naman siya guys. Siguro onting trim lang ng ibang mga halaman. And ito kasi nagpaano pangit. Actually, wala naman na to. Tinanggal na nila yan. Pero, binalik ulit nila yan. Hindi ko alam ba't nila binalik dyan. So, maganda naman siya pag wala itong mga kalat na ito. So, ayun. And then okay na din yan kasi nga privacy yung inaano namin. May mga naninilaw-nilaw nga lang na halaman na, oh. So, kailangan matrim-trim yan siguro. And so, nagsasabi, bakit nawala yung, yung blocks? Ba't pa nilagyan ng, ganyan dyan? Actually, guys, dapat ang original plan talaga ay mas mataas pa dito. Hanggang dyan pa siguro. Pero kasi nga, yun ang restriction ng developer. Kaya, hindi na siya nakita, hindi na siya napansin. So, sabi ko, imbes na hindi ikabit na lang din para at least may accent dito. 'Di ba? Kasi mas malaswa siya kung kulay puti yung ikakabit or pipintura dito. So, as is na lang siya yung mismong blocks para hindi rin sayang kasi nandyan na nakakabit na. So, yung pinabaklas na naman natin, abutin naman tayo ng 2028. Kaya, na tayo? Less baklas para, magdire-diretso na, 'di ba? So, ayun, hopefully, mas bumilis na sa mga susunod na araw yung mga gagawin. Kasi palinis na ng palinis yung area eh. Pero, parang tuwing araw-araw din, padumi ng padumi. Ay, lumilinis biglang the following day, dumudumi. Tapos linis ulit, dumi. So, normal naman yan sa construction. So, I am hoping na sana magawan lang ng paraan yung doon sa ating sa ating hagdanan kasi isa ulit yon sa major na gagawin. Kumbaga, babaklasin na naman yung planks natin doon eh. Kasi nga, nakat na siya. So, yun. By the way guys, naghahanap pala kami guys ng pot na pupwede dito sa ating variegated African talisay. Kasi ang laki ng pinaglalagyan niya, oh. Sabi nung naghahalaman sa amin, baka kasi magtampo pagka hindi na ilagay lahat ng mga lahat ng mga soil niya. Kaya naman, naghanap kami guys nito kasi wala kaming mahanap sa may silang eh. So baka may alam kayo dyan, usap tayo deal para mabayaran na yan at mabili. Diba? Yan o. Ganito siya kalaki sana. Ganyan kalaki. Kasi kung maliit, baka hindi makahinga yung halaman. Kasi ang ganda ng pagkakatuwid niya. Diba? Yes, sir. So, yun lang mga seswang ang ating latest update sa ating bagong bahay. So, and maraming salamat mga seswang sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta and always na panonood ng aming mga video and always na pag-comment, pag-like, and sobrang na-appreciate po namin iyon. So, kaya naman magkita-kits pa tayo sa susunod na vlog update natin dahil papalapit na matapos ang aming bagong bahay. So, konting tiis na lang mga seswang, talagang malapit na ito. And totoo na to, okay? Di sana wag na silang magsabi-sabi dyan na pwede na i-turn over tas hindi naman pala. So anyway, mga seswang, if you like this video, don't forget to like and share and comment down below kung ano pang gusto nyo maging next video natin. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Jessica Absalon. And see you guys on our next video. Bye!